Good morning, class. So, wala ako ngayon. Nasa Kapayapaan Integrated School ako ngayon. Dahil sa kasalukuyan is ginaganap ang interclassroom meet. So, may iwan akong video at activity na gagawin nyo. So, okay. So, for the activity 3.1, so dalawang activity yan. 3.1 muna is the reflection. Reflection about dito sa matututunan nyo sa video or sa topic na i-discuss natin ngayong araw. And then for the activity number 2 naman is yung coding naman na nakapost yung instruction sa Araling. So, yung coding na ito is all about the discussion ngayon lang din. Okay? So, before ako mag-start, meron ako simpleng tanong sa inyo. Ang makasagot na 10 estudyante na ito is exempted na sa 3.1 which is the reflections. So, ang tanong ko is, may mga what if ba kayo sa buhay? Okay. So, lahat ng sinabi nyo ay tama. Ito ay related sa maging topic natin ngayon tungkol sa conditional statement, if else, else if, and switch. So, okay. So, conditional statement is in JavaScript controls the flow of the program by executing certain code only if the condition is met. So, kung ihalin tulad naman natin to sa totoong buhay, ito yung mga bagay na gagawin lang natin kapag nasunod yung condition natin. Okay? So, for example, so, yung parents natin, so, kunwari, pinapahugas tayo. So, sabihin natin sa magulang natin, maghuhugas lang ako kung masusunod mo yung condition ko na bibigyan mo ko ng pera. So, ganon. May mga estudyante na ganon, na maghuhugas lang kung bibigyan ng pera. So, another examples ko na sa nanliligaw naman. So, sasabihin ng nagpapaligaw, sasagutin lang kita kapag napatunayan mo mahal mo talaga ako. So, mga ganon. So parang ang nangyari doon is yung condition doon kapag napatunayan ng boy na seryoso yung siya doon sa girl, tsaka lang sasagutin. So, may condition doon sa part na yan. So, ganun yung basically example ng conditional statement sa totoong buhay. So, okay. So, in short, gagawin lang natin yung isang condition, yung isang bagay kapag nasunod yung condition. So, sa JavaScript naman, ang mga halimbawa naman nito is yung parang Facebook. So, example, sa Facebook, hindi ka makakapag-login dito if yung user and email and password mo is hindi nag-meet. So, ibig sabihin, yung condition mo, kapag mali yung email and then yung password, hindi siya magla-login. So, kahit anong gawin mo dyan, hindi ka makapag-login dyan kapag mali yan. So, yun yung condition ng Facebook. Next, another example naman is yung URL links. Yung URL links naman natin is, okay, so sa URL links naman, same naman, kapag mali password nyo, di kayo nakapag-login. Pero kapag nakapag-login kayo using teacher's account, ang users na makikita nyo is pang teacher naman. So, kapag pang user naman yung nilagay yung email and password dito, kapag pag students, ano, account nyo yung nandito. So, pang student din yung makikita nyo. Pero kapag teacher yung nandito, pang teacher din yung makikita nyo user interface pag login. Okay, so maka-login ka lang dito kapag yung email and password is tama. Ibig sabihin may condition dito. Ganun yung conditional statement. So, okay, so ngayon alam nyo na yung conditional statement. We are going to discuss naman the 4 types of conditional statement. Okay, so first is if. Okay, second else, third else if, and then the fourth or the last is the switch. So, di-discuss natin yan isa-isa. So, unahin natin si if. The if statement checks the condition and runs a block of code if the condition is true. Okay, so para masalo nyo mag-gets, punta tayo ng Visual Studio Code. So, okay, nandito na tayo ngayon sa Visual Studio Code. So, first na gawin natin is new file tayo. Okay. If.html, gawa tayo ng HTML file. And then, gawa din tayo ng JS file. Okay. If.js or JavaScript file. So, after nyan is, punta tayo dito, gawa tayo exclamation point, enter. So, para makagawa ng HTML structure. And then, connect natin yung HTML file natin sa JavaScript. Okay. So, go using script tag, script src, and then type natin dito yung file name ng JS natin. Okay. So, after nyan, save lang natin to. Okay, so pag meron na tayong gawa ng ganito, dito na natin gagawin yung if statement. So, ang structure ng if statement is ganito lang. If, and then condition, okay, then if condition, tapos after ng parenthesis, open close bracket. Okay, yan.
And then dito naman yung magiging output niya. Okay? So, if, tandaan nyo lang, if, tapos dito sa condition, tapos dito yung magiging output. So, para mas mag-gets nyo, gagamitin natin siya sa totoong pangyayari. So, example, sa grade natin, let grades, sabihin natin yung grades natin is 74. Bagsak na. Okay? And then, gawin natin ng if statement. If, sabihin natin yung grades natin is less than 75. So, ang magiging output niya or document that right is boom, bagsak. Okay? So, okay. So, delete na natin to. Sundan nyo lang yung if and then yung condition natin. Yung condition natin, kapag bumaba ng 75 yung grades, ang ipaprocess niya or i-output niya is yung bagsak siya. Okay? So, save natin. Then, puntahan natin yung file natin. Okay, hanapin natin si if.html. Okay. Okay, nag-display siya ng bumagsak kasi na-meet yung condition. Na-meet yung instruction natin na kapag 75 pa magdi-display siya. So, paano naman kapag 80 ito? So, pag 80, basically, since hindi na meet yung condition, walang magdi-display. Okay? Walang magdi-display kasi hindi niya naman na-meet yung 75 pababa or 74 pababa. Okay? So, okay. Next, ganyan yung if statement. Next naman is the else statement. Else statement provides an alternative when the if condition is false. Okay? So, kagaya ng sinabi kanina natin, yung sa if statement natin, kapag 82, walang magdi-display. Doon na papasok si else statement. Okay, si else. Si else yung nagbibigay ng parang alternative if hindi na-meet itong first condition. Okay? So, else, and then, curly bracket, tas document that right. Okay? And then, lagay natin dito, si pasado ka, boy. Okay, pasado ka na. Okay, yan. So, ayan. Kung so, big sabihin daw, kapag hindi na-meet yung 75 pababa or 75 pababa, 74 pababa yung bagsak dito, ito yung magdi-display kapag 74 pababa yung grades. Pero if ever naman na 76 pataas, ito na yung magdi-display sa baba. Okay? So, example, gawin natin 100 to, maka 100 yung grades niya. So, magdi-display siya ng pasado ka na. Okay? Pero if naman 73, okay, pag sinave natin, tingnan natin, so boom, bagsak siya. Okay? Ganun lang yun ha. Yung if statement, yung condition, so ang else is nagbibigay ng another alternative if ever na hindi ma-meet yung first condition. Okay? Next naman is, okay, sa ng code. Next naman is the else if. So, else if allows you to test multiple conditions. So, hindi naman lahat ng condition is dalawa lang, 'di ba? So, hindi naman pass and failed lang. So, minsan, what if matype mo tong 101, edi wala, paano yun? Hindi pasok sa condition. So, hindi naman lahat ng condition is dalawa lang. So, diyan napapasok si else if. So, another else if. Okay. So, same ng structure dito sa if statement. So, else if, and then yung condition lang, and then yung output ulit. Okay? Okay. So, example, na-type niya na type niya na 101, wala namang grades na 101. Example, grades is equals, tatlong equals to ha, 101. Okay, sabihin natin, document that right, boy, hindi ka na estudyante. Okay, so, okay, yan. So, pag sinave natin, so, add lang natin to. Gagana naman to if kahit nang walang ganito, pero ganda lang tingnan pag may word. Yan, okay na. So, kapag 101 yung na-type, okay, boy, hindi ka na estudyante kasi hindi na yan, wala nang grades sa 101. Okay, so example is mag-grade natin is 80 ulit. So, tingnan nga natin kung ano mangyayari. Okay, so ayan. Okay, so ngayon, tandaan nyo, si if statement is refers sa condition, si else is kapag walang na-meet sa condition dito sa taas, and then sa else if naman is nagbibigay ng another condition. So example, gusto mo, paano sabi mo, paano pag 100, 1,000 na inagay? E di add ka another isang else if. Okay? Else if
Okay. Okay, same ng condition, same ng structure, condition dito. So, sabihin natin, grades is equals to 1,000. Okay. Sabihin natin, document that right. Okay. Tapos, mamaw. Okay. Kasi hindi na estudyante yan. Okay. So, sabihin natin, o yun, expression ng mama, 1,000 ba naman yung grades, no? Okay, gets na? So, ganun yung if statement, else if, and then else. Okay, so si if, first condition, sa else is another, kung sakaling mayroon kang tatlong options, sa else if mo ilalagay yung another options or another conditions. So, else naman is kapag walang na-meet dyan, dapat ito yung pinakamaglalabas. Okay? So, ngayon, proceed tayo sa next, which is the last. Okay, ito lang ang code. Next is the switch. Okay, so basically yung kanina, yung tatlong apat na to is isang code lang to ha. Si if, si else, if, si else. So, isa lang yan. So, another niyan, alternative kung ayaw mo gamitin yung else if, is gagamit ka ng switch. Switch is used to perform a different actions based on a different condition. So, same lang naman sila ng process. Ang ginagawa lang naman ng switch is parang if else lang. Ang pinagkaiba lang nila is yung code. Okay? So, para magawa yung else if, ay yung case, so gawa na lang tayo ng panibago. Okay? So, case, switch.html, and then switch.js. Okay, so connect natin yung dalawa. Exclamation point, and then script. Okay, para isang type na lang. Okay, switch.js. Okay, save natin. Punta tayo dito. So, para sa code ng switch, so ganito lang din yan. So, switch, and then variable. Okay, and then open curly bracket. Tapos, case. So, ito na yung case. So, first condition to. First, lagyan natin dito first condition. Okay, example lang to ha. So, and then, after nyan, so, colon lang yan, and then, output. So, yan. Tapos, so, mas marami to, mas mahirap ito, and then break. Okay? Tapos, kung gusto mo gumawa ulit ng, yan yung, ano yan yung structure. So, gagamitin natin yung sa totoong scenario. So, example, sabihin natin, day natin, or sabihin natin, day, okay? Or, rank. Okay, so rank. Let rank is equals to, sabihin natin, first. Okay? So, ang gusto natin, kapag nag-type ng first, nag-type ng yung first na nandito, ang magiging output niya is dapat maging ganito. Okay? Yung gagawin natin. So, kapag second, dapat maging ganito din. Okay, so, okay, case na tayo. So, gamitin natin itong structure natin na to. Switch. And then variable, sabihin natin rank. So, variable natin, ito yung variable natin, rank. And then, open curly bracket. And then, case natin, or the first if natin, or first condition natin, kapag nakalagay dito is first. Kapag nakalagay daw dito first, okay, okay, first, and then, colon, tapos, document that right, dito na natin ilalagay yung output. And then, so, dapat ang mga ilabas niya is first, okay? And then, break natin, wag natin kakalimutan ay break. Okay. So, gawin nga natin. Tingnan natin kung magsisave. So, pag nag-save, so, delete natin yung kanina, yung condition, yung structure. Okay, first. So, kapag first, dapat ito yung mag-output. So, save natin, tingnan natin. Hanapin natin yung file natin na switch. Okay, nag-display siya ng first. What if naman hindi first yung nailagay natin, second yung nailagay? Okay. So, wala siya mag-display. So, paano naman gagawin natin sa parang else if naman? So, paano kung gawa tayo ng panibagong condition? So, same lang ulit. So, gayahin mo na ito. Pwede mo i-copy paste. Okay. So, ipantay lang natin para magandang tingnan. Pero gagana pa rin yan if ever na hindi.
Okay, so second, sabihin natin second yung nailakay dito. Second, okay. Okay, tapos break ulit. Okay, save ulit natin. Pag second, lumabas na yung second. So, ikaw bahala kung hanggang ilan yung kaya mong gawin, kung hanggang 5th or 6th grade na yan. So, pwede dito. Okay, yan. Ayaw talaga mapantay. Sige, mano-mano na lang. Okay, so kunwari third naman to. Okay, okay. Save natin. Second pa rin yung lalabas dyan, pero pag nilagay natin dito ang third, okay, yun, lalabas na yung third. So, paano naman yun? So, ito na yung ano ha, yung parang else if dun sa kabila. So, ito yung if, ito naman yung mga else if. So, paano naman yung else dun? So, else dito is default lang. Type nyo lang default. And then, colon ulit. Tapos, dito na yung maging output. So, document.write. Okay, document.write. Sabihin natin, wala sa nabanggit. WB. Okay. Sa example nakalagay dito, ano, pang fifth siya. Okay. So, since wala naman sa condition yung fifth, lalabas is wala sa nabanggit. Okay? Malinaw? So, dito lang natin. So, parang if-else lang din siya. If, so, ito yung if niya, tapos ito yung mga else if niya, tapos yung else niya is default lang dito. Okay? Sana malinaw. So, may activity kayo. Okay, so for your activity 3.1, so ito lang. So display the day of the week. Okay, so andito set up yung folder. Kung may folder na kayo, gamitin nyo na yan. Pero kung wala pa kayong folder na wala yung folder nyo, kumuha kayo ng bago. Tapos may nyo na lang apelyido nyo. Okay, create an HTML and JavaScript file. So ilink nyo yung JavaScript nyo sa HTML nyo. Then declare a variable names, day yung variable name. Then, so dapat daw 1 to 7. Okay. Okay. So, dapat ganito yung maging final output nyo. So, kapag 1 yung nilagay dito sa day number, dapat yung maging output niya is Monday. Kapag 2 naman, Tuesday. Kapag 3 naman, Wednesday. Kapag 4, Thursday. So, hanggang 7 yan ha. So, hanggang 7. So, dapat maging Sunday. Okay. So, paano naman kung 8 yung nilagay or something na kung ano-ano naman nilagay? So, dapat meron kayong else statement dito na kalagay dito na dapat 1 and 7 lang yung nakalagay. Okay? So, yun lang. So, tapos yung pinaka-final output nyo is submit screenshot of your HTML file, JavaScript file, and then yung ito, yun nandito. Okay? Kahit isa lang doon. Kunwari, Monday lang, yun lang yung output nyo. Titignan ko lang yung code nyo. Okay? Tapos upload nyo sa Aralinks. Yung lang. Goodbye.